Meron pong isang kilalang analyst na nagbahagi ng kanyang napakalalim na pagsusuri tungkol po sa isang short video message na inilabas ng RippleX. Ang video na ito ay pinamagatang XRP in a minute. At ang nagsalita po rito ay walang iba kundi ang dating Ripple CTO na si David Schwartz. Kahit na isang minuto lang ang video ito, ang mga binitawang salita at ang analysis na lumabas dito ay nagbigay po ng isang malaking shockwave sa market. At ang tanong ay bakit? Dahil ipinaliwanag dito kung saan ba talaga papunta sa XRP at ang XRP Ledger sa mga susunod na buwan at taon. Kung sa tingin po ninyo sa XRP ay ginawa lamang para sa mabilisang cross-border payments o para lang maging digital currency, nagkakamali po kayo. Ang kasalukuyang evolution po ng network ay lumalagpas na sa original nitong use case. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang pananaw ng ating analyst at ang mismong pahayag ng dating CTO para makita natin ang mas malaking picture ng ating investment. Ayan, ayon po sa analysis na ibinahagi, kailangang balikan daw muna natin kung paano nagsimula ang buong blockchain industry para maintindihan ang susunod na malaking hakbang. Noong una, ipinakilala po ng Bitcoin ang konsepto ng isang public blockchain kung saan ang mga tao ay pwede pong mag-hold at mag-transfer ng digital value. Sumunod po dito ang XRP Ledger na binuo para i-improve ang speed at cost ng mga transfers na ito. Pero ayon po sa dating Ripple CTO dito, ang XRPL ay hindi lang ginawa para sa isang native digital asset. Ito ay binuo para mag-support ng iba't ibang uri ng issued assets na nagre-represent ng iba't ibang financial instruments. Sa aking opinyon, kung iisipin po nating mabuti ay napakalaki ng shift na nangyayari ngayon. Sa loob ng matagal na panahon, ang tingin ng marami kay XRP ay isa pong transactional tool lamang. Isang bagay na gagamitin ng mga bangko para maglipat po ng pera mula sa point A patungong point B at pagkatapos ay ibebenta rin agad sa market. Pero ang pananaw po ng analyst na nag-dissect ng balitang ito ay nagpapakita na ang XRP Ledger ay nagiging isang universal layer para sa buong financial system. Ang original po na design nito ay sapat na para sa basic transfers. Pero ang totoong power ng network ay ang kakayahan nitong mag-handle ng iba't ibang komplikadong assets ng sabay-sabay. Ito po ang dahilan kung bakit hindi natin pwedeng husgahan sa XRP batay lamang sa kasalukuyang price action nito sa market. Kapag ang infrastructure ng isang network ay patuloy na lumalawak, ang value nito ay sumusunod sa utility. Kung ang utility ay nakatali lamang po sa remittances, limitado ang magiging growth nito. Pero kung ang utility ay magiging bukas para sa kahit anong uri ng financial products, ang market cap na pwedeng i-absorb ng network ay magiging walang limitasyon. Kaya naman ang aking personal na view dito ay kailangan po nating baguhin ang ating mindset. Hindi na lang ito laban ng mabilis na transaction. Ito po ay laban na po para sa kabuuang kontrol ng modern financial infrastructure. Ayan, pag-usapan naman po natin ang pagpasok ng tokenized real-world assets. Isa po sa mga pinakatampok na bahagi ng pahayag ng dating CTO ay ang matinding focus sa tinatawag na tokenized real-world assets or RWA. Ipinahayag po niya na ang mga malalaking enterprises o korporasyon ay kasalukuyan ng gumagamit ng XRP Ledger para mag-issue at mag-manage ng mga tokenized assets. Ito ay hindi na lang isang plano para po sa hinaharap, kundi isang buhay na trend na nagaganap ngayon sa buong financial industry, kung saan ang mga traditional na products ay inililipat na po sa blockchain.
Sa aking opinion, ang tokenization ng real-world assets ay ang itinuturing na holy grail ng cryptocurrency ngayon pong taong 2026. Isipin po ninyo, ang mga bagay na dati ay kailangang dumaan sa napakaraming middlemen, papeles, at matagal na settlement times ay pwede nang i-represent bilang isang digital token sa loob ng XRPL. Ang analyst po na nag-review ng data na ito ay nagbigay diin na ang kasalukuyang activity sa network ay hindi na lang limitado sa mga stable coins o simpleng digital currencies. Kasama na rito ang mga seryosong financial instruments na pinapatakbo ng mga institutions. Ang aking opinion po sa bahaging ito ay napakasimple. Ang totoong pera ay wala sa speculative trading ng retail. Ang totoong dambuhalang kapital ay nasa real-world assets gaya po ng real estate, commodities at corporate bonds. Kapag ang mga enterprises ay nagsimulang mag-issue ng kanilang mga assets sa ibabaw ng XRP Ledger, lumilikha po sila ng isang sitwasyon kung saan ang network liquidity ay lalago ng exponential or malaki. Ang bawat transaction po, ang bawat paglipat ng pagmamay-ari ng isang tokenized asset ay nangangailangan po ng network efficiency at dito po papasok ang kahalagahan ng XRP Ledger. Ito ang dahilan kung bakit ang mga whales at institutions ay patuloy na nagmamasid sa development na ito, habang ang karamihan sa retail ay nakatitig pa rin sa panandaliang galaw ng candle sa chart. Yan, sunod ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa securities, funds, stocks, at ang repo market. Yan, highlight lamang natin yan. Hindi lang basta pangkalahatang ideya ang ibinahagi ng dating Ripple CTO. Nagbigay siya ng mga partikular na kategorya na magiging dominant po sa loob ng XRP Ledger. Kasama rito ang mga tokenized securities, money market funds, at maging ang mga traditional na stocks. Bukod pa riyan, binanggit din niya ang mga future capabilities ng network pagdating po sa mga tokenized repurchase agreements o mas kilala sa tawag na repos. Pati na rin ang mga tokenized loans o pautang. Sa aking opinion, dito natin kailangang lawakan ang ating imahinasyon pero panatilihin nating grounded sa realidad ng market. Ang repo market o repurchase agreement market ay isa po sa mga pinakamalaking aspeto ng global financial system na nagkakahalaga ng trilyong-trilyong dolyar araw-araw. Ito ang ginagamit ng mga malalaking bangko at institution para sa kanilang short-term liquidity needs. Kung ang XRP Ledger ay magiging primary infrastructure para sa tokenized repos at loans, pinag-uusapan natin dito ang pagpasok ng institutional capital sa antas na hindi pa nakikita ng buong crypto space. Sa aking pagsusuri, ang pagsasama po ng stocks at money market funds sa loob ng XRPL ay nangangahulugan po ng seamless integration ng traditional na finance at saka decentralized finance. Isipin po ninyo na ang isang investor ay pwedeng humawak ng bahagi ng isang malaking kumpanya sa anyo ng isang token at gamitin ang token na ito bilang collateral para sa isang instant loan sa loob ng parehong ledger nang hindi na kailangang magbenta o dumaan sa mahabang proseso ng bangko. Ang analyst po na nagbahagi ng kanyang pananaw ay naniniwala na ang ganitong klaseng financial flexibility ang magiging pangunahing driver ng value. Kaya sa aking opinion, ang roadmap na ito ay nagpapakita na ang Ripple at ang XRPL ecosystem ay hindi lang nakikipagkompetensya sa iba pang crypto networks. Direkta po silang nakikipagkompetensya sa sistema ng Wall Street at ang Euroclear. Ayan, pag-usapan naman po natin ang enterprise adoption bilang daan para sa retail growth. Ang isa pang mahalagang punto na binigyang diin sa video ay ang papel ng mga malalaking kumpanya o enterprises sa pagpapalago ng blockchain adoption. Ayon po sa dating Ripple CTO, ang mga institusyong ito ang magsisilbing tulay para dalhin ang mga produkto at serbisyo sa mas malawak na publiko.
Sila ang magbibigay ng mga kinakailangang features upang mas madaling yakapin ng mga ordinaryong tao ang teknolohiyang ito na magiging susi rin sa paglago ng decentralized finance o DeFi sa mas malaking scale. Sa aking opinion, maraming tao sa crypto space ang nag-iisip na ang adoption ay dapat magsimula sa ibaba, na ang retail muna ang dapat gumamit bago pumasok ang mga malalaking kumpanya. Pero ang pananaw ng ating analyst na sinusuportahan ng pahayag ni David Schwartz ay nagpapakita ng kabaliktaran. Ang tunay at permanenteng mass adoption ay mangyayari kapag ang mga malalaking institution ay naglatag ng infrastructure. Ang ordinaryong mamamayan ay hindi naman kailangang maging eksperto sa kung paano po gumagana ang blockchain. Sapat na ang mga app at serbisyong ginagamit nila araw-araw ay tumatakbo sa ibabaw ng isang mabilis at ligtas na network gaya ng XRPL. Ang isang magandang halimbawa po nito ay ang mundo ng insurance at saka healthcare. Kung ang isang malaking kumpanya ng insurance ay gagamit po ng XRPL para sa kanilang tokenized loans o claims management, ang kanilang mga kliyente ay makakaranas ng mas mabilis na serbisyo nang hindi man lang nila nalalaman na blockchain pala ang nagpapatakbo sa background. Ito ang totoong kahulugan ng mass adoption, kapag ang teknolohiya ay naging invisible dahil sa sobrang smooth ng operating framework nito. Ang aking opinion dito ay malinaw. Ang diskarte po ng XRPL na unahin ang enterprise adoption ay isang pangmatagalang proteksyon para sa network. Ito po ang magbibigay ng stability na kulang sa karamihan ng mga speculative networks ngayon sa market. Ayan, pag-usapan naman po natin ang universe ng on-chain financial products. Ayan. Sa pagpapatuloy po ng pagsusuri ng ating analyst, makikita natin ang pangitain ng Ripple X para sa XRP Ledger, na kung saan ay maging isang kumpletong ecosystem para sa on-chain financial products. Ibig sabihin, ang lahat ng transaksyong pinansyal na ginagawa natin sa traditional na mundo ay magkakaroon po ng katapat o bersyon sa loob ng ledger. Mula po sa pagbili ng securities hanggang sa pamamahala ng mga funds, ang lahat ay gagawin sa isang mabilis, transparent at napakamurang paraan. Ayan, sa aking opinion, ang konsepto po ng on-chain finance ay hindi na lang isang eksperimento. Ngayong taon, nakikita natin ang unti-unting paglipat ng tiwala mula sa mga lumang centralized systems patungo sa mga cryptographic ledgers. Ang dahilan kung bakit pinili ng mga enterprise ang XRPL ay dahil po sa track record nito pagdating sa security at uptime. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang ledger na ito ay patuloy po na tumatakbo ng walang malalaking aberya o system failures, na isang napakahalagang factors para sa mga institusyong humahawak ng bilyong-bilyong dolyar. Ang opinion ko po sa aspetong ito ay nakatutok naman po sa magiging epekto nito sa liquidity profile na XRP. Kapag ang isang network ay nag-host ng mga stocks, money market funds at repos, ang halaga ng perang dumadaloy po sa loob ng system araw-araw ay magiging dambuhala. Ang bawat asset na ito ay nangangailangan po ng base layer para sa settlement. At kahit na gumamit po sila ng mga issued assets o stable coins, ang kabuuang seguridad at operasyon ng ledger ay nananatiling nakasalalay sa kalusugan ng ecosystem. Kaya naman, ang pagpapalawak ng mga on-chain products ay isa pong direktang contribution sa pangmatagalang tibay at katanyagan ng buong network. Ayan, binanggit din po sa ulat na ang pagpasok ng mga enterprises ay magiging mitsa upang ang decentralized finance or DeFi ay makapaghatid ng serbisyo sa mas malaking scale o antas. Sa pamamagitan po ng pagdadala ng mga traditional na instrumento sa blockchain, nabubuwag ang mga lumang harang na naghihiwalay po sa crypto at totoong mundo ng finance. Ito po ang magbibigay daan sa isang mas inklusibong sistema kung saan ang access sa mga premium financial products
ay hindi na lang para sa iilan. Ayan, sa aking opinyon, ang DeFi sa kasalukuyan ay medyo po limitado pa rin sa aspeto ng purong crypto native assets gaya po ng panghihiram at pagpapautang ng mga digital tokens na wala namang direktang backup sa totoong buhay. Pero ang bagong direksyon na ipinapakita po ng XRPL ay ang pagpapatakbo ng institutional DeFi. Ito po ang pagsasama ng decentralized mechanics gaya ng automated market makers or AMMs. Pero ang pinaka trade yan na ginagamit na collateral ay ang mga tokenized stocks, totoong pautang o money market funds. Ang aking pananaw dito ay ito ang magiging mitsa ng susunod na malaking pagbabago sa regulasyon at operasyon ng finance. Kapag ang DeFi ay gumamit na ng totoong mga financial instruments, ang volatility na madalas po nating makita sa crypto ay mababawasan dahil may intrinsic value ang mga assets na tinitrade. Ang analyst na nagbahagi po ng kanyang opinyon ay naniniwala na ang hakbang na ito ang magbibigay ng tunay na legitimacy sa decentralized system. Kaya para sa akin, ang roadmap na ito ay nagpapatunay na ang XRP Ledger ay hindi lang basta sumasabay sa uso. Sila po ang nagtatakda ng bagong pamantayan kung paano dapat patakbuhin ang finance sa modernong panahon. Yan ang isa pang aspeto na hindi po pwedeng mawala sa usapan kapag pinag-uusapan ang XRP Ledger ay ang bilis ng settlement at ang lalim ng liquidity nito. Upang ang lahat ng mga planong ito mula po sa securities hanggang sa repo agreements ay maging matagumpay, kailangan po ng isang system na kayang magproseso ng libo-libong transaction sa loob lang ng ilang segundo nang walang pagkaantala. Ito ang structural advantage na matagal nang hawak ng XRPL kumpara sa ibang mas mabagal na networks. Ang bilis po ng transaction ay hindi lang isang feature para sa kaginhawaan. Ito po ay isang absolute necessity para sa institutional finance. Sa traditional na repo market, ang mga pagkaantala kahit sa loob lang ng ilang minuto ay pwedeng magresulta sa pagkawala ng milyong-milyong dolyar dahil po sa interest at pagbabago ng presyo sa market. Kaya naman, ang kakayahan po ng XRPL na mag-settle ng transaction sa loob ng 3 hanggang 5 segundo ay ang pangunahing dahilan kung bakit ito ang perpektong tahanan para sa tokenized finance. Masasabi ko po rito ay ang mga institution ay hindi po pipili ng isang network dahil lang sa ito ay sikat o dahil po sa hype. Pipiliin nila ito batay po sa kahusayan ng operasyon at sa kakayahan nitong mag-handle ng mabigat na load ng walang palya. Ang analyst na nagbahagi ng kanyang pananaw ay nagpapaalala na ang roadmap na inilatag ng dating CTO dito ay isang unti-unting proseso. Ngunit ang bawat hakbang ay may matibay na pundasyon. Ang realidad ng market ay nagsasabi po sa atin na ang mga kumpanyang nagnanais na manatiling nangunguna sa kompetisyon ay walang ibang pagpipilian kundi ang gumamit ng ganitong klaseng advanced infrastructure. Ayan, kung titignan naman natin ang pangkalahatang estratehiya, ang XRP Ledger ay bumubuo po ng isang kompletong visual map ng hinaharap. Hindi na ito isang hiwalay na isla sa mundo ng crypto. Ito po ay nagiging isang tulay na nag-uugnay sa lahat ng major financial centers. Ang presensya ng mga tokenized instruments ay patunay na ang system ay handa ng tanggapin ang mabigat na responsibilidad ng pagiging backbone ng global economy. Ayan, sa kabuuan, gusto kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagiging pasensyoso bilang isang investor. Ang mga ganitong klaseng malalaking structural changes sa finance ay hindi po nangyayari sa loob lang ng isang gabi. Ang report po mula sa ating analyst ay isang paalala na habang ang market ay abala sa mga panandaliang balita, ang mga developer naman at ang mga leader ng industriya ay abala sa pagbuo ng pangmatagalang halaga. Kaya ang aking konklusyon ay nananatiling bullish po sa aspeto ng utility. Ang roadmap na naglalaman ng tokenized securities, money market funds, stocks, repos at loans ay ang pinakamalinaw na patunay na ang XRP Ledger ay may napakaliwanag na kinabukasan.
Ang pagpasok ng mga enterprise ang magsisilbing unang domino na magpapabagsak sa mga lumang sistema na hahantong naman sa malawakang paggamit ng publiko. Ang kailangan lang nating gawin ay manatiling may sapat na kaalaman, subaybayan ang mga totoong developments at huwag pong magpadala sa mga ingay na walang katuturan. Kaya ang maikling mensahe po mula kay David Schwartz dito na inilabas po ng Ripple X ay naglalaman ng isang napakalaking blueprint para sa hinaharap ng XRP Ledger. Malinaw na ang direksyon ng network ay patungo po sa isang ganap na tokenized ecosystem kung saan ang traditional na finance at modern blockchain ay nagiging iisa. Mula po sa Coinbase activity hanggang sa mga institutional vaults ng Wall Street, ang infrastructure ay inihahanda na para sa susunod na malaking alon ng adoption. Ayan, ang ating mga napag-usapan po dito. Ayan, tungkol mula po sa tokenize ng real world assets, ang pagpasok sa repo market hanggang sa papel ng mga malalaking korporasyon sa pagpapadala ng DeFi sa masa ay nagpapakita na ang XRP Ledger ay may sapat na lakas at kakayahan upang maging pinuno sa larangang ito ngayong taong 2026. Kaya manatili po tayong disiplinado, laging suriin ang mga totoong datos mula sa mga pinagkakatiwalaang analyst at gamitin po ang kaalamang ito upang gumawa ng mga matatalinong desisyon sa ating portfolio. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang ating recommended video dito.